Ito yung kombinasyon na ulam kapag natikman mo o ulit-ulitin mo talagang lutuin. Hindi siya nakakasawang kainin kahit araw-arawin mo pa, lalo na kapag kinakapos ka pa sa budget. Namomroblema ka kung paano mo pagkakasyahin yung budget nyo sa ulam sa pang-araw-araw. Hinanda ko na agad yung ampalaya, ganyang pagkahiwa, pwede na yan. Tapos binalatan ko na din yung patola. Sa bulaklak naman ng kalabasa, tinatanggal ko lang yung kumakapit na dahon dun sa ilalim ng bulaklak ng kalabasa, magaspang din kasi ang kainin, tapos yung pinakagitna na dinadapuan ng bubuyog, tinatanggal ko din yan. Sa mga lamas naman, nagmince lang ako ng bawang, tapos sibuyas, saktuhang laki lang, tapos kamatis, 3 piraso. Hinugasan ko na agad yung isdang galunggong, mga 6 na piraso lang pala yan, ulam na din namin yan hanggang hapunan. Nilagyan ko lang ng asin sa paminta para magkaroon din ng lasa. Yung ganitong pamamaraan para kumasya yung ating budget sa buong araw, ito yung ginagawa ko. Sana masundan nyo din to ha, yung ganitong kombinasyon ng ulam, makakatipid talaga kayo. Hinugasan ko na pala dyan yung bulaklak ng kalabasa at saka yung ibang gulay. Kinuha ko na agad yung mahiwagang kalan at sinunod ko na din yung mahiwagang kawali. Magprito muna tayo ng isdang galunggong, yung ganyang pagkaprito, yung tostado, kasi yan ang gusto nyo. Tapos mag-isa lang tayo ng mga lamas. Inuna ko lang sa pag-isahang sibuyas, sinabay ko na yung bawang, paminta, magic seasoning. Gisahin muna natin ng saglit to para lumabas talaga yung tunay ng sarap ng ating mga lamas. Tapos nilagay ko na din yung kamatis, saka natin ilalagay yung ating masarap na ampalaya. Kunting halo lang sa ating ampalaya para hindi siya ganong mapait. Saka natin ilalagay ng itlog. 3 itlog pala yung nilagay ko, yung scramble. Tapos hayaan muna natin ng mga ilang minuto, takpan natin. Saka natin hahaluin ng saglit. Half cook na pala yung pagkaluto sa ating ampalaya. Saka natin ilalagay yung masarap na bulaklak ng kalabasa. I-try nyo to ha, napakasarap yung ganitong combination. Takpan muna natin at bibigyan ko lang to ng mga 1 minuto. Tapos hahaluin lang natin ng saglit hanggang lumanta yung ating bulaklak ng kalabasa, pero wag natin i-overcook. Mga 1 minuto lang din, saka natin titikman kung ano pa ang kulang. Nakulangan pa ako sa lasa, nagdagdag lang ako ng kaunting asin saka kaunting asukal. Tapos haluin lang natin ng bahagya, luto na yan. Saka natin isasalin sa ating mahiwagang plato. Ayan, kung nakikita nyo, napaka-aesthetic naman talaga. Sa oras na pala yan, kahit ako mismo natatakam na din ako sa niluluto ko, pero hindi pa tayo tapos. Huhugasan muna natin yung ating mahiwagang kawali dahil mayroon pa tayong lulutuin. Tinanggal ko lang yung mga nasusunog na itlog dahil nag-isa tayo ng itlog dun sa ating ampalaya, mayroon natira. Tapos lalagyan lang natin ng tubig, saka natin lalagain yung ating patol at saka yung okra. Bibigyan ko lang yan ng mga ilang minuto at huwag na natin patatagalin to. Umpisahan na natin. Ayan, naka-plating na din tayo. At kung nandyan ka pala nanonood, huwag mo naman kalimutan i-share ang video na ito at i-follow mo na rin ako para lagi kang updated sa mga video ko. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi niyong panonood. At sa mga kababayan nating OFW sa palagi niyong panonood, maraming salamat. Ingat po kayo lagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Maraming salamat din sa mga bagong followers sa palagi niyong panonood at kung bago ka pa lang dito sa page natin, welcome na welcome ka dito at sisiguraduhin ko sa inyo na mag-i-enjoy talaga kayo. Sarap. Masarap ang palaya na may bulaklak ng kalabasa. Lagyan natin ng sausawan. Sarap ng ginisang ampalaya na may bulaklak ng kalabasa. Mapait-pait na manamis-namis. Dahil sa bulaklak ng kalabasa, manamis-namis siya. Try nyo to ha. Napakasarap. Sarap ng kombinasyon ng ulam. Ginisang ampalaya, patola, okra, saka pritong isda. Galunggong pala to. Sarap niya. Mapaparami kayo ng kain.